So it's going to be the same group. Everybody's been calling this a pool. We're not really a pool of players. We are 12 dedicated players and 2 alternates, and that's the way we see the team at this point. Magandang araw mga ka-Express Info. Isa sa pinakamalaking balita sa mundo ng basketball sa Pilipinas ay ang kumpirmasyon na hindi makakalaro si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas sa nalalapit na FIBA Asia Cup 2025 ngayong August. You guys missing is Kai. And the one we hate to miss the most is Kai. But we'll be missing Kai. But the good news is we're going to have AJ, we're going to have Jamie back, and AJ. Jamie, we're hoping to continue to round into form. In terms of his game, he's fine physically, and we'll see how KQ is. Carl is killing it in Korea at this point, so we're excited about seeing all of his improvement when he gets here. He's one of the guys who's going to help us replace Kai. Ito ay matapos sa kanyang natamong ACL injury habang naglalaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League. At dahil dito, sasailalim si Kai ng operasyon sa unang bahagi ng February at tinatayang aabutin ng 9 hanggang 12 buwan ang kanyang rehabilitasyon. No, I don't think he even had a surgery yet. I think what I heard last is that his surgery is going to be around the 1st of February. So sometime this week probably he might have the surgery. And then from there we count the months, minimum 9, probably 12. A guy that's 7'2" usually takes longer, so we're thinking maybe a year. He'll be out for maybe a year. But he's young, 22. If you're going to have it, now's the time. At that age, because he can easily recover from that. Ang ACL injury ay isa sa pinakamalubhang pinsalang maaaring maranasan ng isang atleta, lalo na para kay Kai na may taas na 7'2". Ayon sa mga experts, mas matangkad ang isang manlalaro, mas matagal ang kanyang rehabilitasyon dahil sa mas malaking strain sa kanyang mga kasukasuan. Ang normal na pagaling mula sa ACL surgery ay inaabot ng hindi bababa sa 9 na buwan, pero sa kaso ni Kai, maaring tumagal ito sa isang buong taon. Bukod sa pisikal na aspeto, ang mental at emotional na hamon ay malaking bahagi rin ng kanyang pagbabalik sa laro. Ang kawalan ng kumpiyansa sa kanyang tuhod, ang pangangailangang bumalik sa dati niyang kondisyon, at ang pangamba na muling masaktan ay ilan lamang sa mga pagsubok na kakaharapin niya sa kanyang rehabilitasyon. Ang pagkawala ni Kai ay isang malaking dagok para sa Gilas Pilipinas, lalo na siya ang isa sa pinakamalaking assets ng koponan pagdating sa rim protection, rebounding at inside scoring. Sa kanyang pagiging sentro, nagdadala siya ng natatanging presensya sa loob ng shaded area na nagbibigay ng malaking tulong sa depensa at opensa ng Gilas. At sa kanyang pagkawala, kailangang humanap ng bagong strategy si Coach Tim Cohn upang punan ang kakulangan sa frontcourt ng koponan. Dahil sa pagkawala ni Kai, tinawag na ng Gilas si Troy Rosario bilang kapalit, isang veteranong manlalaro sa PBA. Si Troy ay may karanasan sa international competitions, pero hindi siya kasing tangkad at kasing dominante ni Kai sa ilalim ng ring. Bagamat maganda ang kanyang outside shooting at versatility, iba pa rin ang epekto ng isang natural na sentro na may taas na higit sa 7 talampakan. Sa kabila ng matinding dagok, determinado si Coach Tim Cohn na makahanap ng paraan upang mapanatili ang competitiveness ng Gilas sa nalalapit na FIBA Asia Cup. At ayon kay Coach Tim, hindi nila basta-bastang mapapalitan si Kai, kaya't kailangang humanap ng alternatibong strategy upang ma-adjust ang kanilang laro. Ilan sa mga posibleng hakbang na maaring gawin ng Gilas ay ang pagpapalakas sa frontcourt rotation sa pagkawala ni Kai. Kailangang umasa ang Gilas sa iba pang big men tulad ni Junmar Fajardo at AJ Edo. Si Junmar, bagamat isang dominanteng sentro sa PBA, ay hindi kasing athletic at mobile ni Kai sa depensa. At si AJ Edo naman ay isang mahusay na shot blocker, pero madalas siyang tamaan ng injuries.
mahalaga magkaroon ng magandang chemistry ang mga big men upang mapunan ang pagkawala ni Kai. Pagpapalakas ng small ball lineup. Isa sa mga posibleng gawin ni Coach Tim Cone ay ang paggamit ng small ball lineup, kung saan mas mabilis ang galaw ng kupunan sa opensa at sa depensa. Posibleng gamitin niya ang mas maraming wing players tulad ni Calvin Oftana, Jamie Malonzo at Chapit Aguilar upang makapagbigay ng versatility sa laro. Pagkuha ng bagong naturalized player. Isa pang posibleng hakbang ng Gilas ay ang paggamit ng ibang naturalized player sa roster. Sa kasalukuyan, si Justin Brownlee ang pangunahing naturalized player ng Gilas, pero kung gusto nilang palakasin ang kanilang frontcourt, maaari silang maghanap ng naturalized big man na maaaring tumulong sa depensa at rebounding. Pag-adjust ng defensive schemes. Dahil wala si Kai bilang rim protector, kailangang mas maging agresibo ang perimeter defense ng Gilas. Ang mga guards at forwards ay kailangang mas maging aktibo sa pagharang ng passing lanes upang mapigilan ang madaling pagpasok ng kalaban sa shaded area. At ayon kay Coach Tim Cone, ang target nila para sa pagbabalik ni Kai ay sa World Cup qualifier sa susunod na taon. Sa panahong iyon, inaasahan na siya ay fully recovered at muling makakasama sa national team. Ang pinakamahalagang aspeto sa kanyang pagbabalik ay kung paano niya maibalik ang kanyang kumpiyansa sa kanyang laro matapos ang matagal na panahon ng hindi paglalaro. Para kay Kai, ang susunod na buwan ay magiging mahalaga sa kanyang rehabilitasyon. Kailangan niyang sumunod sa kanyang therapy at pagsasanay upang matiyak na maibalik niya ang kanyang dating lakas at kakayahan. Malaki rin ang magiging papel ng kanyang training staff at personal coaches sa kanyang recovery process. Ang pagkawala ni Kai sa Gilas para sa FIBA Asia Cup 2025 ay isang malaking dagok sa kupunan, lalo na't siya ang isa sa pinakamalalaking manlalaro sa bansa na may kakayahang makipagsabayan sa mga higante ng Asia. Ang kanyang taas, husay at depensa at kakayahang mag-block ng tira, siya ay isang mahalagang piraso sa strategy ni Coach Tim Cone. At dahil dito, kailangang humanap ng alternatibong paraan ang Gilas upang mapunan ang kakulangan sa kanilang frontcourt. Ang pagkawala ni Kai ay nangangahulugan din ng mas malaking responsibilidad para sa iba pang malalaking manlalaro ng kupunan tulad ni Junmar Fajardo, AJ Edo at Ange Kwame upang siguruhin hindi sila dehado sa loob ng paint. Sa kabila ng pagkawala ni Kai, hindi nangangahulugan na mawawalan na ng laban ang Gilas Pilipinas. Isa sa pinakamalaking hamon para kay Coach Tim Cone ay ang pagsasaayos ng bagong rotation ng mga big men upang mapanatili ang depensa at rebounding ng kupunan. Magiging mahalaga rin ang papel ng kanilang mga wing players sa pagbibigay ng suporta sa ilalim, lalo na sa pagbabantay ng malalakas at matataas na kalaban. Ang diskarte at sistema ng laro ang magiging pangunahing sandata ng Gilas upang mapunan ang pagkawala ni Kai, at ito ang pagkakataon para ipakita ng coaching staff kung gaano sila kahusay sa pag-adjust sa anumang sitwasyon. Para kay Kai naman, ang kanyang priority ngayon ay ang kanyang kalusugan at pagbawi mula sa injury upang makabalik siya sa kanyang pinakamataas na kondisyon. Mahalaga ang tamang rehabilitasyon at pagpapalakas ng kanyang katawan upang maiwasan ang parehong sitwasyon sa hinaharap.